pagpapala po ng iyong mga salita na aming tinunghan, binasa, bubulayin ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang sarap ng kanyang salita. Ngayon, ating wawakasan ang paksa nating person saved by Christ. Ang persona o taong iniligtas ng Panginoong Jesus, yung Gadarite. Obvious na ito'y naligtas. No? Walang salitang word for word na ligtas ang Gadarite. Kasi hindi naman tayo ganun. Obvious sa nangyari na ang taong ito ay nakakilala kay Kristo. No? Nakakilala kay Kristo. Hindi basta alam na may Kristo. Nakakilala kay Kristo. Are you with me? Okay. Ating nakuha ang taong naligtas sa magitan ni Kristo dati ay siya ay controlled by evil spirit. Ano ho? Siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masamang espiritu. At ating natunghayan na hindi lang naman ho ito ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Lahat ng taong makasalanan ay nasa impluwensya ni Satanas. Ano ho? At anak ng Diablo. Yan po ang ating unang nakuha. And then, nakita din natin, person saved by Christ ay binago. Binago. Mga batid, napaka-obvious po. Ano ho? Ng ating talata. Na dati ang taong ito na ating natunghayan na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala. Bakit ba ginagapos? Gustong patinuin. Gustong baguhin. Gustong kontrolin. Gustong maiayos. Pero ang sabi po, walang sino mang siya'y kayang baguhin. Verse 4, sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Wala hong taong nakapagbago o sino man nakapagbago sa taong ito, kundi ang Panginoong Hesus. Sapagat mga minamahal, ang tunay na naligtas, binabago ng Panginoon. Are you with me? Ito po ay isang buhay na ehemplo na nakita natin na siya ay walang kagaling-galing ang buhay. Meron siya tinatawag na helpless and hopeless life. Palaging sa gabit araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ng sarili ng mga bato. Napaka-miserable ng buhay ng taong ito. Pero pagdating po doon sa talatang verse saan yan? 14? Matino. Verse 10? 15, ano sabi diyan? At nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo. Hindi na pagalagala, hindi na pasigaw-sigaw, nakapanamit. Yung mga nagbobold, possess yan. Ano? Kasi, nung siya tumino, nakapanamit. Ibig sabihin, nung hindi siya matino, walang damit. Mga babae nagbobold yan, may ano yan. May something yan. Tama ba? Sabi, 15,
Sa makatwid bagay siyang nagkaroon ng isang pulutong at sila'y nangatakot. Try to imagine that. Walang makapagbago sa kanya. Pero nung makilala niya ang Panginoon, nung ma-meet niya ang Panginoon, siya'y nabago. Kaya ito yung ating argument, ito yung ating matibay na ebidensya na talagang kapag nakilala mo ang Panginoong Jesus, dapat nababago ka. Ano ho? Alam natin yun, 2 Corinthians 5:17, ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dating mga bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Obvious po ito. Dapat ultaw na ultaw ang pagiging na-meet si Christ. Amen? Nagtaka nga eh. Pati nga yung mga nag-aalaga ng baboy eh. Ipinamalita yung naganap. Pero hindi katulad ng pamamalita ng taong nabago. Mas concerned kasi yung mga tagapag-alaga sa baboy na nahulog. Na 2,000. Yun ang ipinamalita nila, lugi na ho kayo, sir. Pero ito, ang kanyang ipinamamalita, kung ganong kadakila bagay ang ginawa sa kanyang buhay ni Kristo. Mula sa isang pagiging miserable, mula sa isang pagiging sinusugatan ng sarili, impluensyado ng demonyo, pero ngayon matino. Ba't ganun ang pagkakasalita? Matino. Wala nga dati sa katinuan. Alam mo, hanggat ang tao'y wala kay Kristo, walang katino-tino yan. Ang buhay na hindi kilala si Kristo, hindi matino. Nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatwid bagay siyang nagkaroon ng isang pulutong at sila'y nangatakot. Mind you, brethren, let me remind you. Kung tunay mong kilala si Kristo, dapat binago ka niya. Tama? Inalis ka niya at aalisin patuloy sa dating sistema ng iyong pamumuhay. Tama ba? Kung ikaw ay maninigarilyo, dapat mawala yan. Kung ikaw ay magbabarek, dapat mawala yan. Tama ba? Alam niyo ba mga kapatid, ang ebidensya na talagang ang tao ay may Kristo ay hindi ang relihiyon. Hindi ang talino mo, kundi yung tumino ka dahil ni Kristo. Nabago. Nabago na ho ba kayo? Sana hindi na ho tayo impluensyado ng dati nating buhay. Sana ang laki ng difference natin sa dating buhay. Amen? Kapag wala ho yan, sumigaw ka na ikimaka Diyos, hindi yan totoo. Kahit ipangalandakan mo sa taong kilala ko rin ang Panginoon pero wala kang pagbabago, hindi yan totoo. Base sa ebidensya, base sa ating tinunghayan, may isang taong napakalala ng buhay, pero nang makilala si Kristo, tumino. Tama ba? Kaya kita nyo ha, ang mundong ito, bat-bat ng relihiyon. Pero bakit walang kagaling-galing? Kasi hindi nga relihiyon na nagpapatino. Si Kristo ang nagbabago ng buhay. Amen? Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayong totoo magmatigas. Sumuko ka kay Kristo. Kung gusto mong tumino ang buhay mo, magpasakop ka kay Kristo. Totoo yan. Ang sabi dito, ang dami nagsumikap na sigapusin. Alam niyo ba, marami ang tao. Nagsisikap din naman pumago eh. Nagkarsulsilyo. Nagseminarista. Tama ba? Nagkulong sa kumbento. Pinipilit wag manigarilyo. Ang daming pagbabagong ginagawa nila. Pero mga kapatid, itong taong ito'y gayon din. Marami nagsikap na siya'y baguhin. Pero bigo, sabi, bigo. Si Kristo lang ang kaya magbago ng buhay ng tao. Amen? At napakaraming
binabago sa buhay ng tao pag na kay Kristo. Dati anak ka ng Diablo, ngayon anak ka na ng Diyos. Dati ikaw'y pa-impyerno, ngayon ikaw'y palangit. Dati ang hilig mo'y dilim, ngayon gusto mo'y liwanag. Dati pag kinagkakamali, wala lang. Pero ngayon batingal sa iyong budhi. Napakalaki ng pagbabago na kayang gawin ni Kristo na hindi kayang gawin ng sino man. Kahit ng relihiyon mo. Tama ba? So, yun pong ating nakuha. Then, person saved by Christ is cut off from unsaved people. Anong ating puntos doon? Tignan nyo ha. Kasi tayo naman po yung matatapos na dito. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga iyon at ibinalita sa bayan at sa mga bukid at nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. Kasi nawala nga balitang-balita ang taong iti naghahamon ng siga, yung sigaw ng sigaw. Pero bakit tumino? At nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo, na nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip sa makatuwid bagay, siyang nakaroon ng isang pulutong at sila'y nangatakot. At sinabi sa kanila nang nakakita kung paanong pagkapangyari at sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy. Take note, at sila'y nangagpasimulang magsipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kaniyang hangganan. Ito yung request ng mga tao na siya'y umalis sa kanilang lugar. Pero ano ang request ng lalaki na inaanilihan? Dati, nasabi diyan, verse 18, at habang lumululan siya sa daong, ay pinamamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya ipagsama niya. Ano ang puntos po natin? Person saved by Christ is cut off from unsaved people. Related po yan sa number 2. Ibig sa mga batid, ang tunay na iniligtas ni Kristo, pinutol sa dating kalakaran mayroon ang tao. Iniba na siya. Kasi sabi yan, the saved is different, distinct from the unsaved company of people. Hindi na siya kalaye. Hindi na siya kaugnay. Hindi na siya kaisa na mga taong usyo-usyo lang ang pakay kay Kristo. Hindi na siya kaisa ng mga taong pag nalugi sa baboy, malas si Kristo. Siya hiwalay. Siya'y putol na sa mga ganong tipo ng tao. Na si Kristo'y abala, na si Kristo'y malas sa buhay. Hindi. Siya ay hindi na kaisa. Siya ay putol na sa ugnayan ng mga taong walang tunay na matinong pagtingin kay Kristo. Tatandaan ninyo, ang taong pinatino ni Kristo, titino ang tingin kay Kristo. Totoo yan. Hindi ka pwedeng binago ni Kristo na hindi matino ang tingin mo kay Kristo. Kaya Christ now no longer parang pasakit sa iyo, katitisuran sa iyo, abala sa iyo. Hindi ganun ang tunay na nililigtas ni Kristo. More on, ang emphasis ng tunay na nakakilala kay Kristo ay si Kristo, yung spiritual na bagay, hindi materialistic. Kaya nga pinagtatabuyan siya, ikaw ga naman yung 2,000 baboy, nahulog sa bangin. Bulag ang tao, hindi, ang nakita nila, kasi ganito tatandaan niyo ha, hindi talaga pwedeng magpakuya-kuya-kuy lang ang buhay ng tao na walang pakialam sa Diyos. Darating ang araw, didemonyohin ka. Tatandaan niyo yan. Akala na siguro ng mag-ari ng baboy na tuloy ang buhay, na masarap ang buhay. Yumayaman, gumagarne. Pero darating ang panahon, si Kristo'y papayagan ng demonyong pumunta sa iyong business, sa iyong kalusugan.
sa iyong ekonomiya. Ia-allow yan ang Diyos. Why? Hindi ka pwedeng pakuya-kuya-koy na wala kang pakialam sa Diyos. Hindi pwedeng maging masaya ang buhay na walang pakialam kay Kristo. Sabi nga ng batang inyo, darating din ng isang araw ang kamalasan ng buhay mo. Oh. Bakit to? Ano ang ganansya meron na nagmamahal kay Kristo kung mas ginagaling ang mga ayaw kay Kristo? Tama ba? Kaya kung yung bubulayin, yung 2,000 baboy, mahal ang baboy ngayon. Kano ang kilo ng baboy ngayon? Kinain lang ng mga dagat ade hipon, tingin, dulong, yun. Nadali mo ngayon. Tatandaan ninyo mga namahal, hindi ho pwedeng ang tao'y hindi magpapahalaga sa Diyos na walang mangyayaring masama. Tama ba? Kaya yan, nakita natin. Pero salamat, itong taong ito ay, baga sabi nga sa niya, halos kapuntos din nito. Ang idea ko lang dito ay, hiwalay niya siya sa mga taong mali ang tingin kay Kristo. Ang mga tao ang mahalaga kay baboy. Ang mga tao ang standard lang ng buhay ay panglupa. Pero hindi kilala ang tunay na pinakamahalaga, ang Panginoon. Ayaw ba ang tamang pagpahalaga sa bagay ng lupa? Ayaw pagpahalagahan mo ang gumawa niyan. Nang higit sa lahat. Na ito'y wala sa taong ito dati. Hindi din yan mismo ninanasa ang Panginoong Sus. Biyaya. Kaya nga sabi, awa ng Panginoon. Hindi ka nakakita tayong talata. Kung paanong kinaawaan ka niya. Hindi siya kawa-awa, kinaawaan. Ano ho? So yan po, number 4, verse 18. Balikan po natin ang verse 18. Tingnan niyo po ang taong naligtas. At habang lumululan, ito ha, tatandaan nyo, wala ditong repeat after me. And raise your hands up. Mahirap yun pag pinataas ang kamay mo. Habang nakapikit sa iyo pala sumapi. Wala yan. But do you believe? Naligtas to? Imposibleng hindi. Tingnan niyo pa ang verse 18. Nabasa natin. At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya ipagsama niya. Ano ibig sabihin niya? Na siya ipagsama niya. Sino yung niya? Si Christ. Ba't siya namamanhik na ipagsama niya? Ibig sabihin, may desire siya kay Kristo. Tama ba? So, a person saved by Christ is craving for Jesus. Craving for Jesus. Wala ito dati sa kanya. Napakaraming tao. Interested, gutom na gutom, longing for earthly things but not for Christ. Amen? Ang isang taong naligtas, mga minamahal, may pagkagusto sa Panginoon. Matinding pagkagusto sa Panginoon. Bagaman yan, nawawala, adi kailangan ma-revive. At least nangyari yon at nandoon pa rin yon, nasasapawan lamang ng mga bagay na nakikita ng mata sa mundo. Kaya ang tunay na Kristiyano, digmaan eh. Ang tama ho, panatilihin natin si Kristo ang pinakananasa ng ating buhay. Balikan ho natin kung ganong kadakilang bagay ang ginawa niya sa atin. Alright me? Kaya minsan mga kapatid, tayo nalulusaw ang mataas
at yung pagkagusto sa Panginoong Hesus, nakakalimutan natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Hindi ka man possessed ng demonyo, pero ano ba ang buhay mo dati noon? Tama ba? Kung paanong dakilang ginawa. Kung tiyak mong palangit, kung ikaw ay tiyak mong palangit, wala nang dakilang gawa ang Panginoon kundi yan. Hindi kayo nabago ang buhay, napakadakila po niyan. Kaya sabi, alam niyo minsan, ang tao, akala yata, ang malaki lang pinatawad na kasalanan ay yung magbabarek, pumatay ng tao, ng gahasa. Pero ako na may Christian family ang brought up, lately ko lang nakilala ang akala nila, parehong mas mabigat ang kasalanan, iba hindi. Lahat ho ng taong makasalanan, kasing bigat ang kasalanan. Dahil iisa ho ang kinalaban sa pagkakasala, ang Panginoong Diyos. Kaya sabi doon sa babaeng pumunas ng paa ng Panginoong Hesus, sabi ng Panginoon kay Pablo, sino ka sa inyo ang may utang na garnet kalaki? Sino ka ang iibig doon sa pinatawad ng kaunti o pinatawad ng malaki? Sabi, yung pinatawad ka ng malaki. Kaya itong babaeng ito ay hindi tumitigil ng pagpupunas ng kanyang buhok sa akin at nagbuhos ang kwento sapagkat siya'y pinatawad ng malaki. Tatandaan niyo mga kapatid, dapat ma-realize natin na tayo'y pinatawad at hindi maliit yung pagkapatawad ng ating kasalanan. Minsan natitake for granted natin na parang simple lang naman kung hindi man ako kasama, hindi, masama ka sa paningin ng Diyos bilang makasalanan. Hindi mo kailangan ma-possess ng demonyo para i-recognize mo lang na kinapakasamang tao. Walang mabuti, wala kahit isa. Lahat ay makasalanan. Lahat ng ginagawa natin na hindi tayo na kay Kristo, yun ay paglaban sa Diyos. Lahat tayo ay rebelde before our conversion. Lahat tayo kalaban ng Diyos. Lahat tayo anak ng dyablo. Lahat tayo maibigin sa dilim kaysa liwanag. Walang mabuti. Wala kahit isa. Kaya wag natin kakalimutan na tayo ay binago ng Diyos. Hindi isang maliit na bagay ang ginawa sa atin ng Panginoon para tayo patuloy na magnasa sa Diyos. Are you with me? Habang lumululan sa daong ay ipinamamanhik sa kanya ng inaalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. Ang gusto niyang kasama ay ang Panginoong Hesus. No? Dati ang gusto niyang kasama ay libingan, kampusan to. Pero ngayon, what a miracle happened sa buhay ng taong ito. Amen? Buhay na dati walang kanasa-nasa sa Panginoon. Walang kapaki-pakialam sa Panginoon. Pero siya ngayon nananalangin. Magkaiba nga panalangin ng dalawa eh. Lumayas kayo. Namamanhik kami sa inyo na umalis kayo dito. Pero ang taong naligtas, namamanhik ako sa iyo na ipagsama mo ako. 1 Peter chapter 2 verse 2. Alam na lang po natin yan. Ano sabi diyan? 1 Peter chapter 2 verse 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak. Tignan nyo ha? Itong taong ito, God writes, sa panahong yan, ay bagong ligtas. Tama. Ngayon, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya. Nasain ninyo. Kapag ang tao talaga naligtas, mayroong pagnanasa sa Diyos at sa kanyang mga salita. Tama ba? Ay ang mga dating daan ngayon nagbabasa, hindi naman out of being saved. Hindi naman bilang ligtas. Just for the sake of debate. Ang mga false religion nagbabasa din ng Bible. Ako po iniwala ang pagbabasa ng Bible ay higit sa utos, higit sa para matuto, kundi ito'y buhay na nararamdaman na kailangan niya. Tama?
Maboboard ka kapag ang pagbabasa ng Biblia ay utos lang sa'yo. Mauumay ka kapag ang dating ng Biblia sa pare gumaling lang sa debate, mauumay ka dyan dahil maraming mas magaling sa iyo. Pero kung ito ay dama ng iyong bagong kalikasang espiritual na nangangailangan ka sa Diyos, yun ang ebidensya ng naligtas. Tama ba? You're craving, desiring, not like before. Not like before. Kayo ba'y nabago na? Kayo ba'y meron bang ganitong pagnanasa? Nung ako'y, kaya alam ko ako'y ligtas, wala naman dating saan ang Bible. No. Walang kagaling-galing na aklat sa akin yan. Mas nababasa ko pa na yung mga pocketbook nun. Nababasa ko pa yung mga aklat sa Vulcan, comics. Pero Bible, kapal na kapal. Wala naman picture. Tapos di ko naman talaga maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan yan. Nakakabasa. Pero madali naman magbasa pagka Tagalog ka. Pero yung talagang nagbe-benefit ka sa iyong buhay spiritual, wala. Kaya alam ko ako'y ligtas. Dahil isang talata ngayon nangungusap sa akin. Di lalo kung isang kapitulo. Nabe-bless ako. Napalalakas ako. Natutuwa ako sa Diyos. Kapag nakakapagbasa ako ng Biblia. Not like before. Yan ang mga taong naligtas. Tama ba? Yung napalalakas ka sa Diyos pag nagbabasa ka ng Biblia, hindi yung ang conclusion naging ateista. Maraming ganyan. Nakakalungkot. Kung daming-daming mga report sa akin, ito pastor, ito'y dating antindi ng passion sa soul winning, ngayon ateista na. Ito pastor, matindi ang passion ito, Calvinistic ito, pero ngayon atheist. Pwede mangyari yan. Pwede mangyari yan. Bakit? Hindi naman porke kinapasama sa isang grupo, ligtas ka Kaya ang ating binabasihan ay ang salita ng Diyos, hindi yung tao. Salita ng Diyos. Let's compare ourselves to the scriptures. Hindi sa buhay ng tao. Meron nga isang pastor na during his preaching, doon pa lang siya naligtas. Ang tagal na niya nagpipreach, pero during his preaching, doon siya naligtas. Kasi marami intellectual lang. Alam lang. Pero nothing happened. Nothing happened. Do you have a genuine desire for the Word of God? Are you craving for Christ? Are you with me? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Reading the Bible is more than duty. That must be our desire. Spiritual desire. Kaya ako nagtataka doon sa matagal ng Kristiyano raw, ayaw magbasa ng Bible. Hindi ka kayang baguhin ng baptist. Sukdo lang nabautismuhan ka. Kasi, the Word of God and Christ Himself ay boring sa'yo. Wala siyang makatotohanang dating sa'yo. Lagi kong inihahalimbawa sa inyo, nung ako'y bata pa, tatapusin natin ito, huwag kayong mag-alala. Kami ay nasa gitna ng palayanan, kami nag-aani, naghahampas, at doon sa aming pinaghampasan, nabubunton ang dayami. At kami ay magbibilad ng palay na inanihan. Kapag hindi pa tuyo, ayun ibinabalumbon lang namin at tinatakluban ng dayami.
para hindi na pauli-uli. Ang ginawa namin, kami naglalaro, isinama ako sa balumbon ng dayami. Sa bunto ng dayami. Ang kapal naman nun. Ang gilik, ang kate. Tapos doon sila nagbabalintungan sa ibabaw. Alam niyo ba yan? Yung dayami? Sa totoo na ho, ako'y mamatay-matay. Ay, ang malupit pa nito, may mga pagkakataon dayami sinisiliban. Para akong pinaupong iloy doon pagka nagkataon. No? Pero hindi, dahil alam naman ng mga nanay na may palay pa doong tinabunan eh. Kaso dahil kami naglalaro, tinabunan din nila ako. Alam niyo ba kung bakit hindi inalis nila ang dayami? Ako'y sigaw ng sigaw. Bakit? Buhay ako hindi mo na ako patay. Kahit ako'y natabunan ng dayami, nag-uumalpas yung buhay ko doon sa ilalim ng dayami. Alam ko kayo may buhay espiritual? Kahit lubang ka man ng maraming pagkakamali, ng maraming kahinaan, ng panghihina, may buhay ka. Sisigaw at sisigaw yan. Hahanapin mo ang kanyang salita, hahanapin mo ang church, hahanapin mo ang kapatiran. Pero kung ikaw nandito na, kasama na ng mga tao, hindi ka naman natatabunan, wala kang desire, patay ka pa. Die ka ng gadarite. Are you with me? Maliwanag ko ba? Kaya hindi ko nakapagtataka minsan mga kapatid na kasi hindi naman ang pagiging Christian ni Mayroon tinanong kaming naawit doon sa barko na ako pumunta ng Capiz, going to Iloilo. Kala ko may aswang doon Wala naman pala Mga mukhang aswang lang, marami doon. Ano? Ay sabi, meron kaming, ang galing kumanta doon sa barko. Ang kanta, Ala Martin Rivera Kanta ng kanta. Siya, tapos tinanong ni Pastor Jess Winitlisan. At di binigay, ako'y Baptist din. Ako'y Christian din. Kailan? Since birth. Hindi nahiyang magsabing siya Kristiyano since birth pa. Akala kasi nila, pag Christian family, automatic. Si Jimuelo, hindi automatic Baptist yan. Christian yan. Ipinag-pray ko yan. Ayaw ba ang naligtas? May pagnanasa. The evidence of life, instinct yung desire. Instinct and desire. Hindi ka na inuutosan, Huy, uminom ka naman ng gatas. Hindi. Naiyak nga yan dahil nangangailangan ng gatas. Tama ba? Ang tunay na ligtas mga minamahal na isinave ni Christ, makikita mo. Ang sabi niya, at habang lumululan siya sa daong, ay ipinamamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. Bakit ganon? Hindi na siya willing sa libingan ngayon. Hindi na siya willing ngayong sinasaktan ng kanyang sarili. Hindi na siya willing ngayong tumitira sa kampusan to. Hindi na. At sumisip sa buntukin. Naiba, nasaan niya? Gusto sana isama mo ako ngayon. Mind you, brethren, walang pataas ng kamay dyan. Walang repeat after me. Amen? Ang kailangan ng tao'y kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung manipulasyon ng preacher. Hindi yung mind conditioning ng pastor. Ang kailangan natin, just preach the word and let the Holy Spirit work. Tama ba? Ayan. Then finally, person saved by Christ is compliant to His words. Tingnan niyo pong verse 19 and 20. Digat ang ganda na ng inanasa ng taong ito. Pero sa totoo na, may binalingang kahulugan ng Panginoon ng totoong pagnanasa sa Kanya. Nandiyan ba kayo? At hindi niya itinulot sa kanya. Di kaya request kaganda, ba't hindi niya itinulot? Mali ba yun? Hindi. Ikinorek lang niya kung ano yung ibig sabihin ng craving for Christ. Are you with me?
Ito yun. At nagpasimula, sabi verse 19, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinawaan kaniya. Ano ang naging nyari sa taong naligtas? At siya yumaon. Alam mo, kapag ligtas ka, hindi ka dapat mahirap utusan ng Panginoon. Tama ba? Tama ba? May paligoy-ligoy bang naganap dito? Kapag na-realize mo talaga kung gano'ng kadakila ang ginawa ng Panginoong Diyos sa iyo, ba't ka naman tututol? Ba't ka naman ikay mag-aatubili pa? Just realize how great God hath done sa iyong buhay. Bakit ikay magtutumpik-tumpik pa? Ano sabi diyan? At siya'y yumaon ng kanyang lakad. At nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung paanong kadakilang mga bagay ang kanyang ginawa. Ang sa kanya'y ginawa ni Jesus. At nangagtaka ang lahat ng mga tao. Yung ganda At nangagtaka ang lahat ng mga tao. Ibig sabihin nakita talaga ang ginawa ng Panginoon Diyos. Ay mga kapatid, person saved by Christ compliant to His words. Susunod talaga yan sa Panginoon. Kaya nakakalungkot yung ligtas daw Ano sutil? Matakot ka. Matakot ka. Yung, alam mo, iba yung sutil na Meron namang sutil na bagbag ang loob sa kanyang maling gawa na sinasaway siya. Later on, kung maaari hindi nga lumago agad ng ganong kalago at hindi ganong kainit, pero nagre-realize after. Meron talagang sutil na talagang pasaway na ang puso'y masaya doon sa kanyang ginagawang pag-ayaw. Tayo naman mga Kristyano, may pagkakataon, hindi naman tayo lahat laging masunurin Pero mabigat sa ating budi. Ba't kaya hindi ko nagawa yun? Para doon sa parabola, sabi ng Panginoon, meron dalawang magkapatid inutusan ng isa'y, pupunta ko pero hindi naman sumunod. Pero yung isa, ayaw ko, pero nagbagong isip at sumunod. Maraming ganyan. Ayaw sa simula, pero later on nababago. Meron na mga akala may gustong gusto, pero ayaw naman. Tama ba? Pero itong makikita natin dito mga kapatid, di ka sabi niya, Panginoon, ako isasama sa iyo, pahintulot mo ako sumama sa iyo. Wag na. Bubulakbol ka lang. Umuwi ka ng bahay mo. Pumunta ka sa mga kaibigan. Kapatid, ipahayag mo kung ganong kadakila ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Anong ginawa ng taong ito? Siya yumaon ng kanyang lakad at pinasimulang ipahayag ang ginawa ni Kristo sa kanyang buhay. Ibig sabihin mga kapatid, ang tao naligtas na sunod. Tama? Hindi. Napapagkamalan tayo ng mga kulto Pananampalataya lang, walang gawa. Hindi. Kasunod na ng tunay na pananampalataya ang pagsunod. But we are saved not by faith plus works. We are saved by faith alone, but produces works. Hanggat wala kang pagsunod sa Diyos, hindi mo kayang patunayan ang pananampalataya mo. Pero huwag kang susunod sa Diyos para ka maligtas. Tama ba? Ano ang Luke 6:46? Di tayo magtapos. Luke 6 verse 46. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Namnamin niyo po yan. Namnamin niyo po yan. Hindi totoong siya yung Panginoon kung ayaw mong mag-comply. Are you with me? Tama ho ba? Ay, kung hindi ka maniwala, hindi ka walan sa akin yan. Hindi ka walan sa salita ng Diyos. Ang Diyos ang standard, hindi yung iyo palagay.
Sabi ng Panginoon, bakit ako tinatawag Panginoon, Panginoon, at ninyo ginagawa ang mga bagay na sinasabi? So yun ang matigas. Hindi mo kayang patunayan na siya'y Panginoon at tagapagligtas mo. Kung ang tigas-tigas ang puso mo sa Kanya. Tama ba? Alam ng Diyos ang aking puso. Ano ba ganang mga pakatwiran yan? Alam ng Diyos ang aking puso. Mahal ko siya, hindi. Hanggang di ka nasunod, alam nga ng Diyos ang puso mo, rebelde ka. Tama ba? Ba't pa natin sasangguniin ang ating puso? May salita na nga ng Diyos. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Ang puso'y mangdaraya na higit sa lahat, kaya huwag kang sasandig sa puso mo. Hindi ang saligan ay puso mo. Ang saligan yung salita ng Diyos. Kaya nasabi, bakit tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon at hindi niyo ginagawa ang sinasabi? Sabi, alam mo na Diyos ang aking puso. Anong kulit mo? Hindi pwedeng gayon. Actually, mga kapatid, ano ang nakikita ng Diyos sa puso mo? Genesis 6 verse 5. Masama lamang na parati. Ecclesiastes chapter 9 verse 3. Ano yan? Sa ulo. Ang nakalagay doon ay puspos ng kasamaan. Pagdating sa Mark chapter 7 verse 21 to 23, lahat ng masamang ginagawa ng tao sa puso nang gagaling. Kaya wag mo nang sasabihin, God knows my heart. Alam ng Diyos ang puso ko. Ito ang saligan mo, huwag yung puso mo. Kapag ayaw mo dito, ibig sabihin, masama talaga yung puso mo. Tama ba? Wala kang madudungkal na yaman at ganda mula sa puso mo. Kita na ng Diyos yan. That is corrupt. Wicked, depraved. Are you with me? Kaya if I were you, kung talagang ligtas ka, sumunod ka, huwag kang mga tirang, basta alam ng Diyos ang aking puso. Naniniwala ka pa naman sa mga chismis. Mali ho yan. Ito ang nagtatama ng puso. Salita ng Diyos. Tama ho ba? Okay. Yan po ang ating natunghayan. At yan po yung tunay na kaganapan. Kaya wag ho tayo magkukumpara. Bakit yung isang nakikita kong baptist, wala rin naman. Ba't po ikukumpara yung buhay doon? Ito! Tama ba? Ay pagka ikinaghanap ng maraming taong baptist, marami kang makikita. Dahil hindi naman lahat ng baptist ligtas. Ay sa 12 apostles, meron ngang isa dyan hindi ligtas. Ay dyan pa kaya naman baptist lang, hindi ka naman apostol. Tama ba? Out of angels, nagkaroon ng maraming demons. Kaya wag kang sasalig sa mga taong nakikita mo, hindi ka tituyag. Hindi ka gagaling kapag tao ang tinignan mo. Ito ang Bible, ang salita ng Diyos. Bakit ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Tayo kasama doon sa mga nagsasabing, bakit ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Kasama na yung tinitingnan mo. Pero ito ang standard. Bakit hindi nyo ginagawa nga ang sinasabi? Ibig sabihin, ang sinasabi ng Diyos ang ating tingnan. Huwag yung taong, tama ba? Kahit pa pastor yan. Kahit pa asawa ng pastor yan. Kahit pa anak ng pastor yan. Kahit pa choir members yan. Kahit pa workers yan. Hindi yan ang standard. Lahat tayo titingin lamang sa isang titingnan, ang Diyos. Tama ba? Tama ba? Tayo manalangin. Kapagpala naming Ama, salamat po sa paalaala ng iyong mga salita. Nakatutuwang tingnan. Nakapagsisiwalat ng tutunay na pagkatao. Nagpapatingkad ng aming tunay na kalagayan at maghahatid sa isang
katotohanan na malaman na dakila nga pala ang bagay na ginawa mo sa isang tunay na naligtas. Salamat po ng marami. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.